Sa mga kapatid and have a blessed day po sa ating lahat at magandang topic po ang ating i-ano ngayon dahil sa tanong din po ng ating followers about po, alam ko marami makaka-relate dito. So bago po ang lahat, ingat po tayo sa mga duty natin, lahat ng security personnel, lalo po ngayon, Burman, lagi natin inuulit po yan, mataas ang crime rate, so dapat po talagang medyo, hindi lang medyo, dapat maximum tolerance po talaga. So ingat po palagi, lalo pag endorsement, turnover po, dapat po lagi tayong maingat. Okay, ang topic po natin ngayon is, paano po ba mag-apply pagdating sa interview, paano ba maipasa ng isang officer? Siyempre sa security officer, medyo crucial yan. Pero para makarelate din po yung mga security personnel din natin, mga SG natin, simulan din natin doon, paano muna mag-apply sa SG? Kasi pababa, kasi lahat naman nagsimula tayo doon sa level na plain guard, tapos umangat, naging officer, siyempre interview ng client. Okay, ito po yung dapat natin laging tatandaan. Sa mga security guard na mag-a-apply pa lamang, siyempre nag-undergo ng training yan. Pagpunta pa lang sa agency, dapat siyempre dala po natin yung ating 201 file. Nandiyan yung mga credential natin, nandiyan lahat. Dapat po lahat updated, lalo yung mga NBI, yung mga ganyan, hindi po dapat expire, especially yung license po natin ay unang tinatanong. And then, dapat prepared tayo pa nag-apply. So, yun nga, una po, 201 file, dapat po yan kompleto. Ano po, lahat ng hinihingi, dapat ng mga clearances, alam po natin yan. So, hindi natin isa-isahin para mag-list po tayo. Ano po. Next po, syempre, pag nandun tayo nag-apply na tayo, kailangan syempre, presentable naman po tayo. Number one, tinitinan dyan, lagi tanda natin yung physical appearance. Hindi judgmental, hindi nakahamak po. Talaga naman kasi kahit po tayo sino naman, pag nakita mo yung tao na bago mo na nakaharap, i-assess mo siya based doon sa physical appearance niya. Kung mag-a-apply ka ng security, ang uniform mo hindi planchado, nanggigitata, mga paraphernalia mo, hindi mo man lang malinis. So, ano yung magiging impression nung interviewer? Siyempre, sabihin ito, hindi ito marunong magtrabaho kasi sarili pa lang, hindi na kayang i-handle. Pero pag dumating ka doon na talaga namang ang uniform mo nakaplansya, tapos malinis sa mga paraphernalia, kumikinang talaga siya, malinis, maayos. So talaga doon pa lang, ito may potential na to. Konting ano na lang yan. Diba? Mayroon ka ng potential na. Siyempre tandaan na po natin yung sinasabi lang, first impression last. Ingatan po natin, totoo po yan. Kapag nakita na ganito, wala na. Sabihin na lang yan po, bumalik na lang pag ano kasi meron ganito, diba? So kung prepare na tayo doon, maayos yung sarili natin, yung physical appearance natin, yung uniform natin, especially, siyempre pag uniform po tayo niyan, pag tayo in-interview, so doon na papasok yung tatanungin ka na about duties and function na isang security guard. Ano ba yung trabaho mo? Siyempre kailangan, kasi may mga interviewer talaga ako, pag nag-interview ako ng mga security na parating sa akin na pinapadala, talagang ni-scrutinize ko yan doon ko makikita kung ano yung kulang. Kasi kung ma-hire ka, malalaman ng interviewer ano yung hindi nung kailangan pa sa yung i-feed para lalo kang mag-grow. Kasi lahat naman may kulang. Kasi kung yung tanong agad may experience ka na ba? Siyempre tama sasabihin. Pero kung wala pa, tapos hindi ka tatanggapin, paano magkakaroon ng experience yung mga tao na magsisimula pa lang kung hindi natin bibigyan ng chance, di ba? So tinatanong lang po yan na kung may experience ka na para malaman niya ano yung nalaman mo at may kulang pa para masustain nung mag-i-interview o nung agency kung saan naka-assign, diba? So maging honest po dapat syempre pag in-interview, ano po, kasi alam din naman na interviewer kung ikaw ay nagsisun, dapat eye-to-eye contact, hindi ko saan nakatingin, ang gulo ng mata mo, kailangan eye-to-eye contact kayo, maayos yung movement mo, dapat iniingatan po natin yung mga body language, ano po. So next po syempre diyan papasok yung 11 general orders. Dapat memorize po natin yan. Kasi most talaga ng yan naman tatanungin. Kasi ito ang pinaka-bible natin sa trabaho, yung 11 general orders. Diyan lahat nakabangga yung mga gagawin natin sa duty natin. Dapat aware. Alam natin yan. Ano po, yung 11 G. Kaya na i-memorize natin, kaya natin ipaliwanag, naiintindihan natin ano yung pagkakaintindi. So dapat handa. Kaya nga pa nag-interview, dapat prepared ka. Yun lang po. Dapat ito nga po yun. Kung meron ka nito at alam mo, okay, sigurado 100% pasado ka yan. Okay, next po, security guard screen. Aralin din po natin yan, i-memorize, napakahalaga po yan. Code of Ethics, Code of Conduct, pag-aralan din po natin, nagtatanong din sila niyan. Pero most dapat, ang 11 general orders, dapat you have to memorize,
know the meaning, kasi yun ang i-apply mo pag nagtrabaho. Kasi pagka kaya mong ipaliwanag yan, sigurado yan, alam mo yung trabaho mo. Napaka minimal lang na ikay magkakamali, walang perfect, pero hindi to the point na talaga namang na-compromise na yung duties and responsibilities mo kung saan naka-assign, di ba? Kung kabisado natin yan, alam natin na napakadali na pong i-apply. Okay, sunod po syempre report writing. Kailangan tutulungan din tayo, tatanungin din po tayo niyan kung marunong ka bang gumawa ng report, di ba? Ano ba yung part ng report, yung mga dapat sa report na yan. Siyempre, di ba, sa report nga, dapat yan, di ba, doon 5 W's in 1H, tinatanong po yan. Di ba, yung what, when, where, how, why, who, yan, di ba? Yan yung mga, yung mga sangka ng report writing. Okay, dapat, marunong din po tayo. Mamaya, binigyan kayo ng, kasi ang iba niya, pag in-interview ka, bibigyan ka ng scenario, and ikaw mo ng report. Halimbawa, may aksidenteng ganito, bibigay lahat yung doon, yung mga kailangan sa report, hindi ko gagawa ng report, gagawa din siya. So, gano'n, kailangan marunong tayo doon. Kung mag-aaral na, dali lang naman po, lahat naman na mag-aaralan. Yung po sa security personnel, dapat maging handa. Okay, so pagdating naman po sa officer, diba, ito sa mga plain card po yun, dapat siyempre, uniform, number 1. At saka, pag tinanong po tayo na, isang flexible ba, ganito, opo, yan natin, kasi alam mo dapat yung trabaho ng security, talagang 12 hours yan, pag walang kapalitan, straight duty, hindi yung pagdating sa interview, okay, bandang huli, pag naka-duty na, wala na, di ba, dapat maging honest po tayo doon, para at least, alam naman po na interviewer yan, kung talagang nagsasabi ka ng totoo o hindi, ano po. Okay, so pagdating naman po doon sa mga officer, syempre po, medyo ibang na to, level pag officer nang ina-applyan natin. Ano po, syempre, pasok pa din yan doon para doon sa plain guard, ganun din halos ang procedure. Kaya lang, medyo mataas na yung standard ang mga tanong sa mga officer. Syempre, dapat alam mo din ang 11 general orders, hindi po yung officer na hindi kabisado ang 11 GO. Napakaano naman no? Di ba? Maraming ganyan. Tumagal na ng ilang taon. Marami ako na-encounter ng mga security personnel na ganyan. 10 years, 20 years na sa security industry, 11 general orders hindi pa alam. Hindi memorize. Ang katwiran, matagal na kasi ako Yung po wag natin gagawin. Kasi yung mga bagay na mga basic niya, kung tutuusin, hindi mo alam. How much more pagdating sa mga higher, mga circumstances na, mahihirapan po tayo dyan. At saka ituturo natin sa tao natin yung 11 yun, hindi natin alam, hindi natin memorize, hindi mo kayang ipaliwanag. Diba? So yun po yun, kailangan pag ikaw officer na dapat, yung mga sa plain guard, meron ka na yan, nakaangat ka na. Kumbaga sa first step ang pagiging plain guard, nasa second, third step ka na. Hindi yung nasa third ka, hindi mo alam yung first step, hindi mangyayari. I mean, it doesn't work that way. Kasi dadalhin po natin yan. Ito yung pinaka-foundation para ando ka na. Kumbaga, pundasyon mo yun yung basic na yan yan yung nagpapatatag siya, kaya naando ka kasi alam mo na yan. Paano kung hindi mo alam, naando ka sa taas, magulo po, magkakaproblema ka dyan. Pagdating po, pag officer, kaya kailangan ng officer, pagdating security, natawid mo na yan. Kaya din sa vlog ko, di ba, yung hindi dumaan ng pagiging security personnel, yung SG, naging officer agad. Mahihirapan po pero kaya rin. Kaya nga, babalikan niyo siya. Yun ang sinasabi. Hindi sabing hindi mo kaya or what. Kumbaga, mag-exert ka talaga ng effort ng sobra kasi nga po, kailangan madaanan mo yung pagiging plain para maintindihan mo yung tao na i-handle mo. Kasi kung hindi mo naranasan yun, siyempre hindi mo naranasan, paano mo maano sa sarili na dinanas ko yan, magkakaproblema. Diba? Para dapat inaaral po natin. Ngayon, kung nagdaan ka sa plain guard at pa-officer ka, dapat, huwag mong kakalimutan din po yun. Bilang isang officer sa ini-interview, nandun naman tayo sa pag-interview ng officer. Siyempre, code of ethics, code of conduct, tinatanong din yan, security guards, tinatanong din yan, especially siyempre yung report writing. Kailangan pong officer matatas pagdating sa report writing. Kasi ito tayo ang gagawa ng mga dyan kung may mga problema, so tayo ang gagawa ng report sa management, kung saan tayo naka-assign, sasuggest tayo, titingnan natin yung area natin, kung paano may isi-save, kung ano yung dapat nating dagdagan, dapat nang alisin, obsolete na, hindi naman na kailangan kasi baka mamaya nagko-cost lang ng malaking amount ang company, nasasayang lang, wala namang patutungan. So dapat may ganun kasi nga diba ang trabaho natin is to protect lives and properties. So syempre asset ng company gumagas dapat ma-minimal para mag-grow ang company. Diba? So yun po yun. So syempre next po dyan itatanong din yan, syempre ano ba yung naging experience mo nung ikaw or kunyari officer ka na, ilipat ka na ibang company para officer din. So ano yung mga na-experience mong mga
karanasan, lalo na yung mga problema na na-encounter, baka may ganito, may ganyan, at least may isasabi natin, dapat aware tayo doon. Ako kasi talaga na-experience ko talaga, nag-handle ako niya, lalo yung mga condominium, is yung talaga namang sa isang hinawakan ko, may nagpakamatay na tenant namin doon sa condo. So nalaman namin, bumaho na lang siya for how many days. Talagang hindi namin alam na nagpakamatay na pala. Nung nalaman na namin, nangamoy na, ganyan, ganito. So talagang doon yung crucial na ako mismo talagang pumasok sa loob para i-assist yung mga soko, lahat. Siyempre, napakabaho talaga. Grabe, talagang iyon yung talagang ko na, siyempre, ikaw ang magbubukas ng kasi ako yung officer, so bubuksan ko lahat ng mga doon, para ako yung nagga-guide dun sa mga soko, lahat, ganyan. So talaga namang tapos ang inilabas na, grabe, tapos report na ipasok ko doon. So yun, sabi ko doon ko na-experience na talagang ang tao pala pag namatay sobrang baho talaga, na talaga kahit yung suit mo, binabad ko na ng ilang beses, sobrang baho, tinapon ko na lang. Kasi talagang hindi parang laging na sa mo yung amoy niya. Kasi talagang nasa decomposition stage na nang binuhat nga siya, talagang halos nagkalasog-lasog na, kaya naggumamit na lang sila ng mga chemical para yung mga ganon. So yun, tapos siyempre kailangan ang media niyan hindi basta makapasok para maprotektahan natin, di ba? Talagang ikinordon namin na walang nakalusot talaga ng mga something, mga ganyan. So yun po, yung mga ganang experience na kailangan lagi nating hindi binabalikan natin para lang kumbaga, kasi kasama po yun yung mga experience na gano'n. Yun talaga makakatulong po sa atin. Yeah. Next po, syempre, yung mga post na hinawakan, na hinandle mo, yung mga condo ba yan, mall ba yan, factory ba yan? Kasi iba-iba kasi, kanyari, ma-assign ka sa condominium, dapat may experience ka na sa pag-aano sa mga condo. Kasi ako, nadaanan ko na po yan, mga commercial, mga residential, mga mall, mga ganyan po. So at least, para makita, kanyari, sa mall, sa ka napunta, sa condominium, o galing ka ng condo, at least aware ka na. Diba? Hindi na sila mahihirapan na, marunong na to. Kumbaga, save na tayo na maano natin to, kasi alam kong pinanggalingan na pinagdaanan niya na. So ganun po, kaya kailangan po mahalaga yun. Dapat maisip mo ano ba yung mga pinagbago tayo magpa-interview. Saan ba ako nanggaling, ano ba yung experience ko, dapat nasa isip na, para pag tinanong, tuloy-tuloy nating masasagot siya. Okay, siyempre po, pagdating po dyan, paano ko ba mag-handle ng tao na na-experience mo? Tinatanong po yan. Pasok po dyan tinatanong leadership. Paano mo ka mag-manage ng tao? Ano yung mga pamamaraan mo? Especially sa guard mounting, ano yung mga tinatapik ninyo, mga ganito, ganyan. So, dapat aware po tayo doon. Kaya kinakailangan ang security officer, meron siyang mga ginagawang routine sa kanyang detachment. Like yung turuan natin sila para ma-enhance sila, yung mga exercise, mga ganyan po. Siyempre, lead by example, na ikaw naman officer, hindi ka tamad. So, dapat na ikukwento natin yan pag tinatanong tayo na interviewer. Diba? Kasi ako maraming experience na ganyan, talagang tatanong ka, bubusisihin ka talaga, lahat itatanong, especially mga galing sa mga retired na sa mga PMA, yung mga yan, yung mga nag-handle sa mga malalaking company, diyan kay papa-interview, kaya kailangan talaga medyo matatas po tayo pagdating dun sa mga question nila, na which is, yun ang itatanong lang naman yan, apos siyempre dun sa concept ng trabaho mo, hindi job description mo, hindi ka naman tatanungin yan ng trigonometry, ng chemistry, ng physics, di ba? So, kailangan din sa security, kaya kailangan nagbabasa rin ng security, nag-aaral din ng officer para at least marami siyang pwedeng sabihin kapag ini-interview na, lalo pagdating sa about sa security matter. Ano po? So next po, syempre tatanong niya report writing, natural, kasama po talaga yan. Kaya kailangan ng security officer, ay kung sinabi pa rin, matatas din po pagdating sa paggagawa ng report. And then syempre yung mga sasabihin niya, yung ka ba, yung sabihin kung talaga kailangan ka, anytime ba, 24/7 kailangan ka. Siyempre ganun ng officer, ang trabaho po natin is 24/7. Hindi po pwede naka-off duty ka na, hindi ka na pwedeng matawagan o hindi ka na pwedeng matanong, dapat nagre-report pa rin tayo just in case na yung mga subordinate natin, yung assistant natin nag-report sa atin, dapat connect agad sa top management kung kinakailangan, kung urgent talaga, lalo kung emergency. Hindi pa pwedeng bukas na, off duty ako, hindi na ako duty, hindi po. So, kailangan ganun, be flexible. Okay. So, yun po, I hope po na sagot ko po yung tanong ni sir sa akin about doon sa pag-apply. So, simple lang naman po yan Kung talagang marunong tayo, alam natin, sigurado po makakapasa tayo. Ano lang po yun? About security. Sa tagal na natin security guard, umangat tayo, yun lang din pang itatanong. Kailangan lang po, syempre, nag-aaral pa rin, nagre-review, at especially sa paggagawa ng report, documentation, tinatanong din ba sa pagla-logbook, ano yung importance ng logbook, kasama po yan na dapat po inaaral natin.
So yun po, nakatulong ako sir, and sa lahat po ng aking followers, magandang gabi po and God bless po sa ating lahat.